Hello, I'm Ravi, and this video, ang ituturo ko sa inyo is yung first come, first serve. Madali lang to, and I am sure magigets ito agad. So, let's start. So, ito yung example na gagamitin natin ngayon. So, ito nga yung first come, first serve. Isa siyang non-preemptive type, and ang criteria niya dito is yung arrival time. Meaning to say, is kung sino yung unang dumating, siya yung unang natin ipaprocess. So, let's start. Ang una natin gagawin is yung Gantt chart niya. So, gumawa tayo ng Gantt chart. And ang Gantt chart natin is lagi siya nag-umpisa at time 0. So, kung titignan natin dito, ang unang dumating is si P3. Since si P3 na naman yung unang dumating, ipaprocess natin agad siya. Dahil na-process na natin siya, i-move out na natin. And, kukunin na natin yung burst time niya. So, at time 0 to 5, titignan naman natin dito ngayon kasi sino yung sunod na dumating. So, dito makikita natin na dumating si P2 at saka si P4. Dito si P2 and si P4. Ngayon, dito na natin magagamit yung criteria natin na arrival time, which is yung kung sino yung unang dumating. So, sa dalawang to, makikita natin na mas unang dumating si P2, which is at time 3. So, ang gagawin natin, siya yung una natin ipaprocess dahil nga sa criteria natin. So, ipaprocess natin si P2. Ika-cancel out na natin to. Si P2, may burst time siya na 3. So, ang equal nito is 8. And, at time 8, so, dumating na lahat kasi nandun na rin si P1. Time 8, nandito pa rin si P4 saka dumating na si P1. So ngayon, ipag-compare naman natin ngayon si P4 at saka si P1. So syempre, obvious naman na mas tao na si P4, kaya naman next na natin siyang ipaprocess. At may burst time siya na 2. So 8 plus 2 is equals to 10. Kakancel out na natin yan. And since si P1 na lang yung natitry natin ang process, ipapass na natin siya. 10 plus 4 is equals to 14. So, ayan guys, ito na yung naging total answer natin. So, para naman makuha yung CT, RT, TT, and WT, yung CT is yung right side ng Gantt chart. Ito. And yung RT naman is yung left side ng Gantt chart, tapos i-minus mo siya sa arrival time. Ito. Tapos yung turnaround time naman is yung CT minus 80, and yung waiting time naman is turnaround time minus burst time. So, ito na yung naging total ng CT, RT, TT, and WT. Para naman makuha itong total ng TT and WT, ay pag-add mo lang yung apat na process, tapos i-divide mo siya sa 4. And para naman makuha yung CPU utilization and ng Gantt chart, divided by total burst time, and times mo siya sa 100. Ayun lang, and sana may natutunan kayo. So, good day everyone. So, ang next na scheduling nating pag-aaralan is ang SJF or the shortest job first. So, ang SJF ay ang ating second na CPU scheduling na in-implement ni CPU. So, first, to understand, ano ba ang SJF, no? SJF is referring to a processes na kung sino yung may pinakamalit na amount of burst time ay siyang execute first, no? So, punta na tayo sa ating Gantt chart. So, as you can see here, ito ang ating given. And always remember na ang ating Gantt chart ay nagsisimula at time 0. So, constant na yan. So, at time 0 may dumating si P1. Si P1. So, since ang ating SJF ay non-preemptive, no, sasagarin natin ang burst time ng isang process na dumating na. So, since dito, si P1 ay dumating, so isasagarin na natin yung apat niyang burst time. So, walang matitira dapat dyan. So, yan, lagay natin. So, since naubos na siya, 0 na ang kanyang burst time, so, okay na siya. So, at time 4, may dumating yung tatlong remaining processes, which is si P2, P3, and P4.
So, lagay lang natin yung kanilang mga burst time. 3, 2, 1. So, ang next na step natin dito is kung sino yung pinakamaliit na amount of burst time. So ayun yung algorithm ni SJF, no? Since si P4 yung may pinakamaliit na amount of burst time, ay siya yung execute next to P1, no? So 4 plus yung burst time ni P4, which is 1, so equals to 5, no? So P4 here, okay na siya. So same process, ganoon rin ang ating next step. So kung sino yung may pinaka maliit na amount of burst time sa mga processes, so siya yung ma-execute first. So since si P3 yon, lagyan natin si P3, no? So 5 plus yung burst time ni P3, which is 2, is equals to 7. Tapos yung ating natitirang process, which is si P2, and 7 plus yung burst time ni P2, which is 3, is equals to 10. So that's all. Yun lang kung paano nyo makuha yung Gantt chart sa shortest jump first. So ngayon naman, so on how we get the completion time, response time, turnaround time, waiting time, as well as yung average ni turnaround time and ni waiting time, and yung CPU utilization, no? So first, sa ating completion time, tatandaan natin kung saan nagtapos ang isang process, no? Sa ating Gantt chart. As we can see, si P1 ay nag-end at time 4, so siya ang ilalagay natin sa city niya. Si P2 at time 10, yan, kita naman natin sa Gantt chart. Si P3 at time 7, and si P4 at time 5. So to get naman yung ating response time, so ito yung formula, started time minus 80. So ang started time natin ay, meaning dito is kung saan nagsimula or saan time nagsimula yung isang process, no? So at sa P1, nag-start siya at time 0 minus sa kanyang arrival time na 0. So 0 minus 0 is equals to 0. So sa P2 naman, kung saan siya nag-start at time 7 minus kanyang burst time, arrival time, sorry, which is 1. So 7 minus 1 is equals to 6. Same process sa P3. So P3 ay nag-start at time 5 minus kanyang arrival time na 2. So 5 minus 2 is equals to 3. As well as P4 na nag-start or nag-arrive at time 4 minus kanyang arrival time na 3. So 4 minus 3 is equals to 1. Yan. So dito naman tayo sa ating turnaround time, which is yung completion time minus arrival time, no? So pwede natin isutugtungan na lang to. So arrival. So yan. So to get the turnaround time, no, we need to minus yung completion time and arrival time, no. So since meron na dito completion time, dinagdagan na lang natin ng arrival time ng process na yan. So dito 4 minus 0 equals to 4. 10 minus 1 is equals to 9. So 7 minus 2 equals to 5. 5 minus 3 equals to 2, no. So itong ayan, ayun yung arrival time ng process, no? Dinagtong ko na lang para di na tayo mahirapan. So to get naman yung ating waiting time, no? Ayan, ito yung kanyang formula, turnaround time minus burst time, no? So dito makita natin, so turnaround time minus yung burst time ni P1, which is 4. So this is 4 minus 4 equals to 0. Turnaround time ni P2, which is 9 minus burst time, which is 3. So 9 minus 3 equals to 6. Turnaround time ni P3, which is 5 minus burst time niya na 2. 5 minus 2 equals to 3. And turnaround time ni P4, which is 2 minus kanya burst time, which is 1. So 2 minus 1 equals to 1, no? So ayan, so ay average na natin yung turnaround time and yung waiting time, no? So calculator, yan. So pag-add lang natin lahat to and ito, then always remember na kung ilan yung process, ay yun lang din yung i-divide natin, no? As you can see, 4 yung process natin dito, si P1, P2, P3, P4, kaya divide to 4 lang yung makuha natin
or yung summation nitong apat na to is i-divide natin sa apat lang. Kasi apat lang yung process na andito. So, 4 plus 9 plus 5 plus 2. Yan. Equals to 20. Then, divided by 4, which is 5. So, 5.00. No? 2 decimal places. So, dito naman sa ating waiting time. So, 0 plus 6 plus 3 plus 1 equals to 10. Divided by 4 equals to 2.50. Always remember na kahit even na 0 to, isama pa rin natin siya para kasi ayun yung formula on how you get the average. So dito naman the CPU utilization. So to get naman yung CPU utilization, we need to divide yung end of Gantt chart sa total burst time. So yung total burst time is pag-add mo lang lahat ng burst time na to. Or yan. So 4 plus 3 equals to 7 plus 2 equals to 9 plus 1 equals to 10. No? So lagay natin dito 10. At kung ano yun ay yun lang. Then 10 din dito. Kasi ayun yung end of Gantt chart natin. Ito ang end of Gantt chart natin. Kung ano yung final na time or kung ano yung last na time dun sa ating Gantt chart. And yung total burst time ng mga processes, which is pinag-total lang natin. So ayun, to get this, so 10 divided by 10 is equals to 1 times 100 equals to 100%. Yan. And that's how you get the completion time, response time, turnaround time, waiting time, as well as yung average ni turnaround time, waiting time, and also yung CPU utilization. So yun lang. So salamat. Everyone, I'm John Jared Embueta, second year IT student sa PUP Calauan. Naandito ako ngayon para kayo ay turuan kung paano kuhanin ang CPU scheduling non-preemptive priority. Dito sa priority, ang ating pagbabasihan para maka-execute ng process ay ang highest priority. Dito sa aking example, ang highest priority ay 1. Umpisahan natin sa paggawa ng Gantt chart. Sa paggawa ng Gantt chart, lagi tayong magsisimula sa 0. Ang nag-arrive sa 0 ay si P4. Since non-preemptive siya, wala tayong titira sa burst time niya. Hindi tayo titigil, kumbaga. So, ang burst time niya ay 7, kaya dito ay 7. Ang next, titignan natin kung sino yung mga nag-arrive sa 7. Ang nag-arrive sa 7 ay si P1 at P2. Ngayon, ang titignan naman natin sa kanila ay ang kanilang priority kung sino ang mas mataas. Since mas mataas si P2 ang susunod. At wala rin tayong ititira sa burst time niya. 9 plus 7 is 16. Ngayon, sa 16, dumating sila lahat. Kaya, ang titignan na lang natin ay ang kanilang priority. Sa 60, ang highest priority ay 1. Ngayon, yung mga 1 na priority ang ating titignan. Since tapos na si P2, wala na siya. Wala na rin si P4. Ang susunod natin ay si P5. Ang burst time ni P5 ay 6. Kaya, 16 plus 6 is 22. So, tapos na rin siya. Dito naman tayo sa P1 at P3. Parehas sila ng priority, pero pag parehas sila, ang tingin natin ay sa arrival time kung sino ang mas unang dumating. Since mas unang dumating si P1 ang susunod. 22 plus 4 is 26. Then tapos na siya. And next naman ay si P3. 26 plus 4 is 30. Next naman natin ay ang pagkuha ng CPU utilization. Sa pagkuha ng CPU utilization, yung total ng burst time, i-divide natin sa last number ng Gantt chart times 100. 4 plus 9 plus 4 plus 7 plus 6 is equal to 30. Divide 30 times 100 is 100%. Ngayon, sa pagkuha naman ng completion time or CT, titingin tayo from right to left.
Si P3, ang completion time niya ay 30. Si P1, 26. Si P5 ay 22. P2, 16. And P4 is 7. Ang next naman ay response time. Sa response time, para makuha natin ang response time ay starting time minus arrival time. So, nag-start si P4 ng 0, minus 0, 0. Si P2, 7, minus 5 is 2. Si P5, 16, minus 16, 0. P1, 22, minus 3 is 19. And then si P3 ay 26, minus 8, 18. Next naman is turnaround time or TT. Sa paggawa ng TT is CT minus 80. 26 minus 3, 23. 16 minus 5, 11. 30 minus 8, 22. 7 minus 0 is 7. And 22 minus 16 is 6. Next naman is waiting time. Sa waiting time is turnaround time minus burst time. 23 minus 4 is 19. 11 minus 9, 2. 22 minus 4, 18. 7 minus 7, 0. And 6 minus 6, 0. Next naman ay kukuha natin ang average ng turnaround time and waiting time. Unahin natin ang turnaround time. Sa pagkuha ng average ay 23 plus 6 plus 11 plus 22, 7 and 6. Total niya ay 69, divide 5 is 13.8. Sa pagkuha natin ng average, dapat siya ay laging 2 decimal point. Since 13.8 siya, magiging 13.80 siya. And next naman is waiting time. 19 plus 2 plus 18 is equal to 39 divide 5. And the answer is 7.8 since 2 decimal point 7.80 siya.